Ayan, so welcome back po dito sa Denrica YouTube channel. Well, mabilisan lamang po ito. Politics ang ating gustong pag-usapan dito, guys. At yan po yung may kaugnayan dito sa pagdalo ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa Senado, sa tungkol po sa ikinasang war on drugs during his term as president. At yun po, okay. So, well, matagal na po natin, of course, ginagawa ito, pag talakay, komentaryo about politics, di ba? Pansamantala po tayong tumigil lang konti, dahil naging busy po tayo, and at the same time, nagpanilay-nilay po tayo, Well, sa buhay, kailangan po natin, ng paninindigan. Hindi po pwedeng gigitna-gitna ka lang, Lalo na kung alam mo naman pong may punto, yung mga gusto mong sabihin, So, pwede mo naman sabihin yan, di po ba? So, ganyan po tayo dito sa Denrica. Okay, so ngayon, ganito ko po gustong atakihin, yung mga bagay na gusto ko sabihin ngayon, Kasi nga po, kung mapapansin nyo, ang mga vloggers dito, sa kabila, sa kanan, puro bakbakan po, about dito kami, DDS kami. Dito naman po, mga BBM, So ako po, tahasan ko pong sinasabi na DDS po talaga ako, na talagang taga-suporta po talaga ako ng Pangulong Duterte. Yan po yung aking pinaninindigan hanggang ngayon, di po ba? I supported Marcos dahil kala po kasi may continuity, Sa kala ko po kasi talaga tuloy-tuloy na po ang progreso natin sa Pilipinas. Kaso po, iba po ang nangyayari sa panahon ngayon, Kaya po tayo, ito, nagsasalita po tayo, di po ba? So yun lamang. Okay. So ngayon, sa kalagitnaan po ng mga nangyayaring ito, biruin nyo po hanggang ngayon, puro hearing pa rin po ang ating pinag-uusapan. May hearing sa Congress, may hearing sa Senado. Biruin nyo. Imbes po sana nagmo-moving forward na po tayo ng pinag-uusapan sana, pagbaba ng mga mahal, ng mga produkto, di ba? Mga pagkain, etc. Trabaho para sa mga kababayan natin, di po ba? Kaso po hindi Puro hearing po, puro Duterte na lang ang maririnig natin, Tapos ngayon, ano po yung mababalitaan natin niya sa Kongreso, Yan pong pulis, na isiniwalat niya na di umano na siya po pinagsisinungaling ng dalawang kongresista diyan. Ayan si Dan Fernandez at dito pong si Atrasabante, di ba? Sinabi po ng pulis na siya po kinausap, So biruin niyo po, isang pulis na po yan, na nagsasalita. So, ang gusto ko pong tanungin dito, pumapasok sa isip ko, biruin nyo sa kalagitnaan ng mga kaganapang ito, na ang BP Sara din po may siniwalat na, na mga, yung major projects natin na wala na. Kasi nga, yung pondo wala na. Diba? Sinabi po ni BP Inday yan Dati po, si BP Sara is reservist, di po ba? At binoto po ng pinakamarami, nating mga Pilipino. 32 million po yung kanyang mandato sa taong bayan, po. At yan na nga po, siniwalat yan at marami pa po siyang sinasabi. At ngayon, imbis po na paghandaan ng bagyo, parating ang bagyo, mag-meeting sana ang gobyerno, Hindi yung parang gulat na gulat ang presidente, Mag-meeting sana. Hearing po ang inaatupag, Na kada hearing, di po ba, bilyon or milyon or magkanong ginagastos dyan. Hindi po ba nasasayang ang pera ng bayan dyan? At ngayon po, nararamdamang pagbabalik na naman daw po ng mga krimen dyan sa atin, Mga nawawalang bata, patayan dito. Yung pong vocabulary, yung riding in tandem, di ba? Well, halos din na nating marinig yan noon dahil puro puro mga EGK, di ba? Noon, halos hindi na po marinig yung riding in tandem. Ngayon, mukhang talamak na naman po. Di po ba? At yun na nga po, nagkakandamatay ang mga tao sa bagyo, sa baha in particular, na kung sana'y totoo na yung 5,500 na flood control na ibinida, sa zona ng Pangulong Bongbong, kung gumana sana yung mga yun, na bilyon-bilyon di umano ang ginagastos daw ng gobyerno, biruin yan araw-araw. So, yan po ba? Saan napupunta yung mga yan? At talamak na rin po, na pag-uusapan na yung mga korupsyon sa atin. Pagbebenta ng ginto, yung pong pondo po ng
pinagsama-samang pondo na, yung Maharlika Fund. Ano na po bang updates dyan? No? Sa kalagitnaan po ng pagkaguluhan ngayon sa bansa natin, no? Nagkakandamata yung tao, ayan na nga, puro politika ang pinag-uusapan, imbis na progresibo, no? Ano po kaya ang take dito ng ating sandathang lakas, no? Ng ating mga kapulisan, di po ba? I'm just wondering, no? Kasi sila po ang ating tanod bayan, di po ba? So, sa gitna po ng ganito na magulo, para sa akin po, no, naguguluhan po pag nanonood ako ng balita, parang wala na pong kaayusan, no? Ano po ba? Ganito na lamang tayo dyan sa Pilipinas, ganito na lamang ba tayo? Kasi baka po, kami dito sa malayo, sa abroad, nababalitaan po namin yung mga ganyan, Traffic, no? Ang kailangan po kasi natin dyan, mass transportation. Sana po ba napunta? Yung may stasyon na po ba ang subway natin? 3 years na po ang administrasyong Marcos. Sa mga loyalista, pwede po kayong sumagot dyan. Ano po bang mga loyal? Ano po bang mga major projects ng administrasyon ngayon ang napasimulan na? Yung PNR po ba, di ba sinara yan? Ano po ba? Kailan po mag-ooperate or may repairs po ba nangyayari dyan? May mga bagon po ba ng mga MRT, LRT, no? Nadadagdagan po ba ang mga biyahe natin dyan? Umiiksi na po ba yung pila dyan tuwing rush hour? Di po ba panahon ng Pangulong Duterte? As we speak, di ba ganun lagi naririnig natin kay Tugadi noon? Ngayon, puro ngis-ngis po ata ang nahalata ko dyan, na nababalitaan ko dyan sa mga transport officials natin at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At ang PhilHealth po natin na supposedly na dapat po yung pondo nila sa kanila lang para sa mga may sakit na kababayan, no? Dahil nga sa RH bill, bakit inililipat ang pondo, no? Sa DSWD, bakit po mayroon ng matibay na panlaban sa mga kahirapan, masuportahan yung mahihirap nating kababayan katulad ng 4Ps, no? Bakit may mga AKAP? Bakit may mga AIX pa? So paano nyo monitor yung mga yan? Di po ba? At bakit may muka ng mga politiko na makakapal ang pagmumuka na nandun every time may payouts? At ito pang matindi, sa kasagsagan ng bagyo may time silang mag-print ng napakalaking tarpaulin na may muka, ng makapal na mukhang politiko, no? Di po ba? So ano po bang nangyayari na, no? So yun po, di ba? Hanggang saan po kakantong ang tagpong ito nating mga Pinoy, no? At ilang taon po natin yan di ba? Kasi alam nyo, para sa akin yung mga banggaan ng mga ganito ganyan, lalo na, no, parang delikado na po yun sa Pilipinas. Magsalita ka, parang pwede kang mademanda, no? Di ba? Alam mo yun, yung testimonya nga ni Garma na naiiyak-iyak siya, para sa akin, parang ano siya talaga, no? Para siyang napipilitan, di po ba? Tapos, ano po ba yung pahayag ni Senate President Chis Escudero na nung bago sila magkaroon ng hearing, na hindi sila yung talagang tipong kasi po, obserbasyon ko sa mga nagiging witness dyan sa Quadcom na yan, parang pinifeed sila, no? Ng sa pagtestimonya nila ng mga congressman, no? Obserbasyon ko yan, So, ano po, at balita nga natin, di ba nga, alam naman po ng lahat na kada hearing, di ba, gumagastos ang gobyerno. So, hanggang dyan na lang po ba tayo? Yun lang po, no? Ang aking obserbasyon dyan. At siguro, yan nga pong mga nangyari dyan ngayon. At nagsalita po ang ating dating Presidente Duterte, no, na talaga pong pinaninindigan niya po, no, yung mga nangyari na yan, di po ba? Kasi nga po, di ba, ayaw niya kasi talaga na nadedehado mga Pilipino, dinedehado ng mga kriminal, di po ba? So yun lamang po guys yung ating gustong i-tackle dito, no? I just airing, no, yung mga pumapasok sa isip ko, may mga wondering in this situations, di po ba, no? So yun lamang po guys, at marami pa po, no, na usapang politika ang pag-uusapan natin dito sa Day and Day YouTube channel. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood.